Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1321. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay kasalukuyang nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Hindi inaasahan ni Yezuan na malalampasan niya si Luo Luo at ang Old Tree. Sok, kailangan ko ng kalahating araw. Ngayong nalampasan ko na ang kaharian ni Young Master, isang oras na lang yata ang kailangan ko. Nakangiting sabi ng matandang puno sa planting space. Sa sandaling ito, 7 yuan palas na lang ang natitira sa katawan ni Yezuan. Ang innate chi ng ika-8 yuan palas na katatapos lang nabasag ay muling sumanib sa kanyang pangangatawan. Sino ka? Bakit mo gustong patayin si Hulei? Tanong ni Yezuan sa 4 na assassin. Tinanggap namin ang misyon mula sa Underworld Branch ng North Upper City. Patayin si Hulei at makakakuha tayo ng 100,000 fragmentation pills, sagot ng isa sa mga assassin. 100,000 fragmentation pills. Gaano kabukas palad, nanginginig ang puso ni Yezuan nang lumingon siya kay Hulei. Alam mo ba kung sino ang gustong patayin ka? Saglit na nag-isip si Hulei at sinabing, dapat ay ang aking mga angkan. Ang aking angkan ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kapangyarihan, kaya't maaaring ayaw nila akong maging manugang ng Winsand City Lord. Nakikita ko, naiintindihan ni Yezuan, kung pinakasalan ni Hulei ang anak na babae ng City Lord ng Winsand City, kung gayon ang Winsand City ay kakampi niya. Gayunpaman, talagang walang awa ang pagpatay sa sariling mga angkan sa isang panloob na pakikibaka para sa kapangyarihan. Kung ganoon, punta na tayo sa clan mo, sabi ni Yezuan. Pagkatapos, casual niyang pinatay ang natitirang 4 na assassin sa isang atake ng espada. Oo, guru, tumanggo si Young Master Ho at umalis kasama si Yezuan. Orihinal na nais ni Yezuan na makapasok sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm sa pamamagitan ng City Lord's Mansion ng Winsand City. Gayunpaman, bigla siyang sumibak kanina dahil sa kanta, kaya hindi na niya kailangan pang pumunta sa Winsand City. Narinig niya na ang City Lord ng Winsand City ay hindi masama. Agad na umalis si Yezuan sa Winsand City kasama si Hulei at nagtungo sa Foxmake Clan sa kanlurang bahagi ng Winsand City. Sa daan, ang Old Tree at Luo Luo ay nakalusot din sa ikalawang antas ng Fragmentation Realm, na nagbigay kay Yezuan ng kumpiyansa na makalusot sa Foxmake Clan. Sa tulong ng Shadow Steps, nakarating si Hulei sa Ho Clan sa kalahating araw. Ang Ho Clan ay itinayo sa isang lambak, at mayroong isang spirit gathering array sa loob. Ito ay isang magandang lugar upang linangin. Master, ihahatid na kita, sabi ni Hulei kay Yezuan. Sumulyap si Yezuan kay Luo Luo at bahagyang tumanggo. Sa pagkakataong ito, narito siya upang tulungan si Luo Luo na makuha ang cultivation technique para sa Eye of Charm at imbestigahan ang kinaroroonan ni Hutai sa parehong oras. Sa sandaling pumasok siya, nakita ni Yezuan ang isang miyembro ng Fox Clan na may 3 sukat na dumaan. Ang iyong Ho Clan ay gumawa ng ilang mga henyo. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Iyon ay dahil ang matandang ninuno ng aking baluti ay nagtataglay ng marangal na bloodline ng Snowwind Fox. Dati siyang elite sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm. Kaya naman matagal nang umunlad ang aking Hu family, sagot ni Hulei. Snowwind Fox, ha? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Naalala niya na binanggit ni Hulei na hindi lamang nilinang ni Hu Zinlan ang Eye of Charm, ngunit mayroon ding pangangatawan na isang Snowwind Fox. Bukod dito, siya ang pinagtutuunan ng pansin ng Hu Clan's nurturing. Siya ay mas bata kay Hu Lei, 18 taong gulang lamang. Sinasabing malapit na siyang makapasok sa ikatlong yugto ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, hindi yun pinansin ni Yezuan. Matapos makapasok sa Hu Clan, dinala ni Hulei si Yezuan pabalik sa kanyang tirahan upang tingnan kung nasa bahay ang kanyang ama. Gayunpaman, kilalang-kilala si Hulei. Habang nasa daan, maraming tao ang tumingin sa kanya ng may paghamak, pati na rin sina Yezuan at Luo Luo. Ang matandang ninuno ng Hu Clan ay isang puting Zoro.
Gayunpaman, pagkatapos ay activate ang bloodline ng Snowwind Fox, lumaki siya ng asul na balahibo. Ang kanyang asawa ay isang Golden Fox, kaya ang Ho clan ay mayroong lahat ng uri ng mga fox. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng fox na may ginintoang balahibo tulad ni Luoluo, kaya hiniling ni Yezuan kay Luoluo na takpan ang ginintoang balahibo. Master, maghintay po kayo dito sandali. Dinala ni Hulei si Yezuan sa isang tirahan at sinabi. Okay, tumango si Yezuan at pinanood si Hulei na umalis. Malamang na hiniling ng mysterious underworld duo demon sa ama ni Hulei, si Hu Tai, na hanapin siya at si Luoluo, kaya nang pumasok siya, binago niya ang kanyang hitsura. Maging si Luoluo ay nakasuot ng maskara. Hindi nagtagal, lumabas si Hulei. Sabi ng nanay ko hindi pa bumabalik ang tatay ko, pero kumuha na ako ng token para makapasok sa Fox King Palace. Ibinigay ni Hulei ang token kay Yezuan. Natatakot akong ma-expose ako kung hindi ako miyembro ng Ho clan, di ba? Tanong ni Luoluo na nakakunot ang noo. Hindi, ang aking Ho clan ay may 10,000 clansmen. Umiling si Hulei, ngunit si Luoluo ay nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm, biglang paalala ni Yezuan sa kanya. Ang ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Sa katunayan, hindi ito isang malaking bagay. Mayroong daan-daang mga eksperto sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm sa Ho clan, ngunit si Luoluo ay 2 taon na mas bata kay Hu Xinlan, ang numero 1 henyo ng Ho clan. Malalantad siya kung pupunta siya. Ang gwardya ay isa sa aking mga kapatid sa angkan. Siya ay nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Kailangan mo lang sabihin na ikaw ay anak sa labas ng aking ama. Hindi ito magiging problema, sabi ni Hulei. Kung ganoon, let's go. Kung hindi ito gumana, pipilitin nating pumasok. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Hanggat maaari niyang makuha ang pamamaraan ng paglilinang upang linangin ang Eye of Charm, pupunta siya kahit na ito ay pugad ng dragon o yungib ng tigre. Pagkatapos, pinangunahan ni Hulei ang dalawa sa Fox King Palace. Ang Fox King Palace ay isang mahalagang lugar sa Ho clan. Gayunpaman, dahil walang nangyari sa Ho clan, karamihan sa mga bantay dito ay tinanggal. Dinala ni Hulei sina Yezuan at Yezuan sa Fox King Palace. Pagkatapos, tumakbo siya at bamulong ng ilang salita sa gwardya sa pintuan. Ano? Illegitimate daughter? Nagulat ang guard. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na si Hu Tai ay may anak na hindi lehitimong anak. Siya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Alam na ng nanay ko. Sabi ni Hulei sa mahinang boses at iniabot sa kanya ang isang interspatial ring. Ito, medyo nag-alinlangan ng guard. Pagkatapos, kinuha niya ang interspatial ring. Mayroong kabuuang 2,000 fragmentation pills sa interspatial ring. Sige, huwag ka nang manggulo pagkatapos mong pumasok. Kung hindi, hindi ko magagawang linisin ang kalat. Sa wakas ay nakapagdesisyon na rin ang gwardya. Kung tutusin, ang 2,000 fragmentation pills ay isa ng malaking yaman sa kanya. Salamat, clan brother. Nagpasalamat si Hulei sa kanya. Speaking of which, what's wrong with your aura? Bakit parang bumagsak ka sa unang tier ng Void Breaking Realm? Nagtatakang tanong ng guard. Ahem, may nangyaring mali. Sa cultivation ko, magiging maayos din ako pagkagaling ko sandali. Nagmamadaling humanap ng dahilan si Hulei para punan ito. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo pababa ng hagdan at sinabi kay Yezuan ang nangyari. Ang gwardya na ito ay nasa ikalawang baitang ng Void Breaking Realm at halos na condensed ang Amalgamation Crystal of Charm. Sa makatuwid, malamang na hindi siya makontrol ni Yezuan. Mabuti na lang at pinili ng gwardya na pumikit dito. Luoluo, pumasok kasama si Hulei, sabi ni Yezuan kay Luoluo. Ang ina ni Hulei ay isang elder ng Ho clan. Si Luoluo ay may token ng ina ni Hulei para makapasok siya. Para kay Hulei, maaari siyang pumasok at umalis sa Fox King Palace, kaya walang problema. Kabanata 13:22. Okay, tumango si Luoluo at sinundan si Hulei sa Fox King Palace. Bagamat si Yezuan ay nagmamay-ari ng pamamaraan, ang kailangan lang gawin ni Luoluo ay basahin ng malakas ang pamamaraan at magagawang kopyahin ito ni Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang iulat ni Luoluo ang pamamaraan sa bawat salita kay Yezuan. Ding! Magtagumpay ang kopya. Wala pang isang minuto,
isang system notification ang tumunog. Nagkaroon ng hanay sa Fox King Palace. Ang mga lalabas ay makakalimutan ng pamamaraan maliban na lamang kung sila ay nakabisado na o nasa kalagitnaan na. Sige, lumabas ka na. Oras na para bumaba sa negosyo. Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses kay Luo-Luo. Dahil nakupya ang teknik, maaaring magtanim si Luo-Luo sa espasyo ng halaman hanggang sa magtanim siya ng 2 Eyes of Charm. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong na tunog ang nagmula sa Fox King Palace. Ano? Nagulat si Yezuan at ang mga gwardya na nagbabantay sa Fox King Palace. May gumawa ng hakbang sa Fox King Palace. Luo-Luo, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Yezuan. Hulei ay patay na. Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Yezuan. Paano biglang namatay si Hulei? Sino ang pumatay sa kanya? Tanong muli ni Yezuan. Si Hu Xinlan iyon. Nakipagtalo siya kay Hulei at hindi sinasadyang napatay siya. Oo, malamang naisip niya na si Hulei ay nasa ikalawang yugto pa ng Fragmentation Realm, kaya hindi niya sinasadyang napatay siya. Panipi, habang nagsasalita si Luo-Luo, umalis siya sa Fox King Palace at nagpakita sa harap ni Yezuan. Kasabay nito, sumugod din ang gwardya. Matapos mangyari ang ganoong bagay, mabilis na tinawag ni Yezuan si Luo-Luo pabalik sa espasyo ng halaman. Bakit nakipagtalo si Hulei sa isang tao nang walang dahilan? Si Yezuan ay walang magawa. Ngunit muli, kung hindi niya inagaw ang Charm Fusion Crystal ni Hulei, hindi sana bumagsak ang kaharian ni Hulei at hindi sana siya napatay ni Hu Xinlan. Ang mga sugat ni Hulei ay gumaling, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi pa. Ngayong siya ay patay na, ang mga eksperto ng Hu family ay maaaring malaman na ang Charm Fusion Crystal ay nawala. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagtanong si Luo-Luo, Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat na ba tayong umalis? Hindi pa natin alam kung nasaan ang ama ni Hulei, si Hu Tai, kaya kailangan pa nating mag-imbestiga. Hintayin muna natin. Kung hindi magkatugma, aalis na tayo, ani Yezuan na singkit ang mga mata. Ang lakas ng Hu clan ay maaaring ituring na malakas, at ang 2 paksayo na naglalaban para sa kapangyarihan ay parehong may pang-4 na yugto ng mga eksperto sa Fragmentation Realm na nangangasiwa sa kanila. Gayunpaman, sa kasalukuyang kaharian ni Yezuan, hindi niya kailangang matakot sa isang dalubhasa sa Fragmentation Realm sa ika-4 na yugto. Kung gusto niyang umalis, walang makakapigil sa kanya. Hindi nagtagal, ang kapatid ng angkan ni Hulei ay nagmamadaling binuhat ang bangkay ni Hulei palabas. Kasabay nito, maraming tao ang mabilis na umalis upang magulat sa mga nakatataas ng Hu clan. Ang 2 kampo ng Hu clan ay pinamunuan ng unang elder at third elder. Si Hulei at ang kanyang ama na si Hu Tai ay nakatayo sa gilid ng third clan elder. Para sa taong pumatay kay Hulei, ang numero 1 henyo ng Hu clan, si Hu Xinlan, tumayo siya sa gilid ng first clan elder. Ngayong pinatay na ni Hu Xinlan si Hulei, maaaring magsimula ng digmaan ang 2 panig dahil si Hulei ay anak ni Hu Tai. Tulad ng para sa lalaking nakabaluti na ginto, si Hu Tai, isa siya sa mga nangungunang eksperto ng Hu clan. Gayunpaman, bago panoorin ang magandang palabas na ito, kailangang tapusin ni Yezuan ang isang misyon. Whoosh! Agad siyang naging isang itim na guhit ng liwanag at sinundan ng yapak ng gwardya ng Fox King Palace. Sir, maghintay po kayo. Tumawag si Yezuan sa mahinang boses. Ang kapatid ng angkan ni Hulei ay huminto sa kanyang paglalakad at lumingon. Nakilala niya si Yezuan dahil si Yezuan ay dinala rin dito ni Hulei. Mayroon pa akong. Ano ang ginagawa mo? Panipi. Bago matapos magsalita ang eksperto sa Fragmentation Realm sa ikalawang yugto, si Yezuan ay agad na nagpakita sa kanyang harapan. Poof! Inabot ni Yezuan ang kanyang kuko at direktang tumusok sa dibdib ng lalaki, inilabas ang Charm Fusion Crystal na hindi pa nabubuo. Pagkatapos, ginamit niya ang Mind's Eye sa lalaki. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ang kapatid ng angkan ni Hulei, si Jose, ay kinokontrol ni Yezuan. Kasabay nito, ang kanyang antas ng paglilinang ay bumaba sa unang yugto ng Fragmentation Realm. Nagmamadaling binato siya ni Yezuan ng gayuma ng dugo para gumaling ang kanyang mga sugat. Mamaya wag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo kami.
Sabi ni Yezuan kay Jose. Oo, guru. Tumango si Jose at agad na umalis. Si Hule ay likas na sakam, ngunit siya ay itinuturing na isang pili sa Ho clan. Ngayon na siya ay hindi sinasadyang napatay ng kanyang sariling mga angkan, ito ay hindi isang maliit na bagay. Si Yezuan ay naghihintay na manood ng magandang palabas. Kung mag-away ang dalawang panig, tutulungan pa rin niya ang ikatlong clan elder. Pagkatapos ng lahat, si Hule ay isa sa kanyang mga tao bago siya namatay. Hindi nagtagal, ang balita ng pagkamatay ni Hule ay nakarating sa pandinig ng mga nakatataas sa Ho clan. Ay hindi, ang mga ekspresyon ng mga tao ng unang clan elder ay nagbago ng gusto nang marinig nila ang balita. Masisira ba ang pagkapatas? Kaagad, ang magkabilang panig ay mabilis na nagtipon sa Fox King Palace. Mayroong 4 na clan elder sa Ho clan, na lahat ay nasa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm. Ang una at ikalawang angkan na matatanda ay naninirahan ng magkakasama sa silangan na looban, habang ang ikatlo at ika-4 na angkan na matatanda ay naninirahan sa kanlurang looban. Kasabay nito, ang ama ni Hule, si Hu Tai, ay apo ng ikatlong clan elder. Sa madaling salita, ang namatay na si Hule ay apo sa tuhod ng ikatlong clan elder. Ang magkabilang panig ay nagtipon ng malaking bilang ng mga eksperto sa harap ng Fox King Palace. Hule, nang makita ng isang nasa katanghaliang gulang na babae ang katawan ni Hule, agad siyang napaluha. Sa oras na ito, may sugat sa dibdib ni Hule. Tinusok ang kanyang puso. Nang makita ng ikatlong clan elder ang katawan ng kanyang apo sa tuhod, siya ay nagalit at sumigaw, Hu Zinlan, gaano ka kalakas loob na patayin ang sarili mong mga angkan? Si Hu Zinlan ay isang 18 taong gulang na babae mula sa Fox clan. Nakatatlong buntot na siya at nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Hindi niya inaasahan na papatayin niya si Hule. Paano ito naging posible? Pagkatapos ng lahat, nakalaban niya si Hule. Isang beses noong nakaraang buwan, at ang lakas ni Hule ay hindi gaanong mahina. Gayunpaman, si Hule ay talagang medyo kakaiba ngayon. Mahina ang aura niya at parang nasugatan. Ako, si Hu Zinlan ay isa lamang 18 taong gulang na babae kung tutuusin. Gusto lang niyang pahirapan si Hule. Ngayon na siya ay naging makasalanan ng buong angkan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Zinlan, anong nangyayari? Bakit mo siya inatake? Lumabas ang pangalawang clan elder. Lolo sa tuhod, ako. Tumingin si Hu Zinlan sa katawan ni Hule, walang imik. Sa oras na ito, ang ilang mga tao sa Fox King Palace ay namumukod-tangi at tapat na inilarawan kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Noong panahong iyon, nang makita ni Hu Zinlan si Hule, gusto niyang puntahan at ipakita ang kanyang talento. Kasabay nito, gusto niyang salakayin si Hule. Kaya naman nagkaroon sila ng alitan at nag-away. Gayunpaman, walang inaasahan na si Hule ay hindi makatiis kahit isang pag-atake mula kay Hu Zinlan at napatay sa isang iglap. Ang sword shi ay tumagos sa katawan ni Hule at tumama sa haligi ng Fox King Palace, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ito ang narinig ni Yezuan sa oras na iyon. Hindi man lang siya nakatiis ng isang pag-atake at napatay sa isang iglap. Paano ito posible? Nagulat ang ikatlong clan elder. Alam na alam niya ang lakas ni Hule. Bagamat hindi niya kayang talunin si Hu Zinlan, hindi siya gaanong mahina para mapatay siya sa isang iglap. Kabanata 13:23, lumapit ang ikatlong matanda at maingat na sinuri ang katawan ni Hule. Sa kabutihang palad, ang dugo ni Yezuan ay may magandang epekto sa pagpapagaling, kaya't walang natitirang mga galos. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na ang mga dalubhasa sa Manifestation Realm at sa itaas ay may mga espiritual na pandama. Ano, wala na ang Charm Fusion Crystal ni Hule. Nagtatakang sabi ng ikatlong matanda. Nagulat ang lahat ng naruroon nang marinig iyon. Nawala na ang Charm Fusion Crystal. Halos lahat ng naruroon ay mayroong Charm Fusion Crystal sa kanilang katawan, ngunit iba-iba ang laki nito. Karamihan sa mga tao ay walang kumpletong Charm Fusion Crystal, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala sila nito. Gayunpaman, walang Charm Fusion Crystal sa katawan ni Hule. May kinuha kaya ito, o wala na ito bago siya namatay. Biglang tumayo ang ikatlong elder at nagtanong, sino ang kumuha ng Charm Fusion Crystal ni Hule? Walang umimik na nandoon.
Ang nakatatandang kapatid ni Jose ang nagdala sa katawan ni Hule sa labas. Walang ibang humipo dito, sabi ng isang tao. Nasa Fox King Palace siya noon. Tama, matapos mapatay ni Hu Xinlan si Hule, ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Jose ang nagdala sa kanyang katawan palabas ng Fox King Palace na may kapangyarihan ng All Creations. Tama, nandoon din ako. Walang humawak sa katawan ni Hule. Biglang natuon ang mga mata ng lahat kay Jose. Si Jose ay ang bantay ng Fox King Palace na kinokontrol ni Ye Zuan. Tama, binuhat ko ang katawan ni Hule palabas, ngunit hindi ko hinawakan ang katawan. Biglang tumayo si Jose at sinabing, bukod dito, sinabi sa akin ng nakababatang kapatid ni Hule na siya ay tinambangan ng mga asasin ng Netherworld Palace sa kanyang pagbabalik sa pamilya. Siya ay malubhang nasugatan, na naging dahilan upang ang kanyang cultivation ay bumagsak sa unang antas ng Void-Breaking Realm. Kaya't ang kanyang aura ay napakahina. Mga asasin ng Netherworld Palace. Nagulat ang mga tao sa paligid. Oo, hindi ako nagkamali ng narinig. Tumango si Jose at sinabing, Elder, maaari mong tingnan ang kanyang interspatial ring. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng ikatlong matanda. Kinuha niya ang interspatial ring ni Hule at naglabas ng bounty notice mula rito. Si Hule, ang apo sa tuhod ng ikatlong elder ng pamilya Hume, ang kasintahang babae ng gobernador ng Windsand City, ikalawang antas ng Void-Breaking Realm. Gantimpala, 100,000 fragmentation pills. Habang sinasabi ito ng ikatlong matanda, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Pagkatapos ay tumingin siya sa una at pangalawang matanda. Karaniwan, sapat na ang 10,000 para pumatay ng tao sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Paano ito magiging 100,000? Ang isang tao na maaaring uminom ng 100,000 fragmentation pills ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang unang reaksyon ng ikatlong elder ay ang ginawa ng unang elder at pangalawang elder. Third elder, bakit ganyan ang tingin mo sa amin? Sa tingin mo ba kami ang nagbigay ng bounty? Tanong ng pangalawang matanda na may malungkot na mukha. Napakawalang puso nyo. Galit na tumitig ang pangatlong matanda. Anong pinagsasabi mo? Malamig na ngumuso ang unang matanda. Bagamat hindi ito malinaw na sinabi ng ikatlong elder, lahat ng mga tao sa paligid ay naniniwala na ang unang elder at ang pangalawang elder ang nagpadala ng mga tao para gawin ito. Hindi natapos ng assassin ang kanyang misyon, ngunit nasugatan niya ng husto si Hule. Pagkatapos, si Hu Xinlan ang haharap kay Hule mismo. Sa huli, magagamit na lang niya ang dahilan ng pagpatay ng tao bilang dahilan. Pagkatapos ng lahat, si Hu Xinlan ay kasalukuyang numero 1 henyo ng Hu Clan. Sa hinaharap, siya ay inaasahang makapasok sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm. Ang huli na ito ay kampa ni Ye Zuan noong siya ay nabubuhay pa. Hindi maaaring baliwalain ni Ye Zuan ang kanyang pagkamatay. Sa oras na ito, biglang naramdaman ng ikatlong elder na may mali. Lumingon siya at nagtanong, Jose, bakit hamina ang aura mo? Elder, sa totoo lang, nung umalis ako sa clan ilang araw na ang nakalipas, tinugis din ako ng mga assassin ng underworld. Bagamat maswerte akong nakatakas, ako ay nasugatan ng husto. Ang aking kaharian ay nag-iba-iba sa pagitan ng mataas at mababa, sagot ni Jose. Ano, pinatay ka rin? Saka bakit hindi mo sinabi kanina? Nanlaki ang mga mata ng third elder. Akala ko ito ay isang misyon na inilabas ng isang kaaway na pinukaw ko sa panahon ng aking pagsasanay, sabi ni Jose. Malamig na bamantong hininga ang ikatlong elder, pagkatapos ay lumingon sa ibang direksyon. Sa oras na ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Ye Zuan. Ang mga miyembro ng Hu Clan ay mayroong charm fusion crystal sa kanilang katawan. Gayunpaman, bago sila bumuo ng isang kumpletong kristal, hindi sila lalago sa 3 buntot. Maaaring walang silbi ang Eye of the Soul ni Ye Zuan laban kay Hu Xinlan at sa iba pa sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm, ngunit hindi ito dapat maging problema para sa unang yugto ng Fragmentation Realm. Sa makatuwid, sa oras na ito, kinokontrol niya ang mga Fox Clansmen sa likod ng unang elder. Jose, ako ang naglabas ng misyon na tugisin ka. Biglang may humakbang na tao. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi niya. Siya ang naglabas ng misyon na tugisin si Jose. Gaok siyang, anong sinabi mo?
Hindi makapaniwalang sabi ng ikatlong elder. Ang Fox clansman na lumakad pasulong ay tinawag na Hugaok Shang. Siya ang nakatatandang kapatid ni Hu Xinlan, ngunit ang kanyang lakas ay nasa unang yugto lamang ng Fragmentation Realm. Gaok Shang, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. May sumigaw agad sa mahinang boses. Pare, nalantad na ang usapin. Bakit itatago? Lolo sa tuhod, ang ating Hu clan ay matagal nang pumanaw. Kung tayo ay nahahati sa dalawang pangkat, tiyak na bababa tayo. Bakit hindi tayo magpasya kung sino ang mas magaling ngayon? Sabi ni Hu Gaokshang sa malamig na boses. Nang marinig ito ng mga tao, sa paligid, naisip nila na siya ay nabaliw. Gayunpaman, walang mag-aakalang si Hu Gaokshang, na bumuo ng higit sa kalahati ng Charm Fusion Crystal, ay nasa ilalim na ng kontrol ni Ye Zuan. Sa simula, hindi alam ni Ye Zuan na si Hu Gaokshang ay nakatatandang kapatid ni Hu Xinlan. Nakita lamang ng una na si Hu Gaokshang ay tila may ilang katayuan sa kampo ng unang elder at nagkataon na nasa unang yugto ng Fragmentation Realm, kaya kinokontrol niya ito. Hindi niya inaasahan na makokontrol niya ang isang taong mahalaga. Oo, huwag mo nang itago. Ang mga misyon na iyon ay nai-issue natin. Ano naman, dapat magkaisa ang Hu clan para mabuhay. Kung patuloy tayong lalaban, tiyak na tatanggi tayo. Ngayon, tayo ang magpapasya kung sino ang mas magaling. Ang talunan ay kukunin ang kanyang mga tao at aalis. Magandang ideya, kukunin ng talunan ang kanyang mga tao at aalis. May pumayag agad. Ang mga taong ito ay pawang mga tagapaglingkod sa ilalim ng kontrol ni Ye Zuan. Sa pamamagitan ng mata ng kaluluwa, maaaring direktang bigyan sila ni Ye Zuan ng mga utos. Ngayon, nasa East Courtyard na ang magpaliwanag. Hindi alam ng unang elder at ng iba pa kung anong mga gamot ang ininom ng mga taong ito. Talagang direktang inamin nila ang pagbibigay ng mga misyong iyon. Bagamat hindi niya personal na inilabas ang mga utos, hindi may iwasang gumawa ng maruruming bagay ang mga taga-East Courtyard. Sa madaling salita, nakatagpo nga si Jose ng isang assassin. Gayunpaman, napatay niya ang kabilang partido at hindi malubhang nasugatan. Ang dahilan kung bakit niya sinabi na siya ay malubhang nasugatan ay upang humanap ng dahilan para mahulog ang kanyang kaharian sa unang yugto ng Fragmentation Realm. Natahimik ng ilang segundo ang magkabilang panig. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang unang elder ay nagsabi ng mabagal, dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito, pagkatapos ay tapusin natin ito ngayon. Sige, tapusin mo na. Malamig na sigaw ng ikaapat na elder. Ang East Courtyard at West Courtyard ng Hu clan ay kailangang magpasya kung sino ang mas magaling ngayon. Ang talunan ay kukunin ang kanyang mga tao at aalis. Kung hindi, kung patuloy silang mag-aaway, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kabanata 13:24. Kung lalaban tayo, both sides will suffer. Bakit wala tayong taya? 5 laban, mula sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm hanggang sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Best of 5, at aalis agad ang natalo. Biglang mungkahi ng unang matanda. Napakapatas ng mungkahing ito. Sige, best of 5, pero may isang kondisyon. Ang nasa ilalim ng ikalawang antas ng Fragmentation Realm ay hindi dapat higit sa 40 taong gulang. Agad namang pumayag ang pangatlong matanda. Bagamat si Hu Xinlan ang numero 1 henyo ng Hu clan, siya ay 18 taong gulang pa lamang. Kahit na malapit na siyang makapasok sa ikatlong antas ng Fragmentation Realm, mayroon pa ring isang tao mula sa kanlurang campus na maaaring talunin siya. Dahil magkasundo ang magkabilang panig, kailangan nilang magpasya sa mga kalahok. Ang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, ang unang antas ng Fragmentation Realm, ang pangalawang antas ng Fragmentation Realm, ang ikatlong antas ng Fragmentation Realm, at ang ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, ang West Campus ay nanalo na sa kalahati ng mga laban bago sila magsimula dahil si Ye Zuan ay lihim na tinutulungan sila. Ang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm at ang unang antas ng Fragmentation Realm. Kahit sino pa ang ipadala ng East Campus, matatalo sila sa dalawang laban na ito. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Walang paraan na matatalo ang kanlurang campus sa dalawang labanang ito. Pagkatapos, ang kanlurang campus ay kailangan lamang na manalo sa isa sa susunod na 3 laban upang manalo sa labanan. Kasabay nito, hindi naayos ang pagkakasunod-sunod ng mga labanan sa pagitan ng 5 kaharian.
Sa huli, napagpasyahan nila na ang unang labanan ay sa pagitan ng ikalawang antas ng Fragmentation Realm, na susundan ng ikatlong antas ng Fragmentation Realm, ang ikasyam na antas ng Fulfillment Realm, ang ikaapat na antas ng Fragmentation Realm, at ang unang antas ng Fragmentation Realm. Xiangming, handa ka na sa laban na ito. Ang unang matanda ay tumawag. Si Hu Xiangming ay kanyang apo sa tuhod. Kahit na ang kanyang talento ay hindi mataas, at siya ay 30 taong gulang na, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Hu Xinglan. Hu Gaofei. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya din ang ikatlo at ikaapat na matatanda sa isang tao. Sa orihinal, isusulat ng magkabilang panig ang pangalan ng taong lalaban sa papel. Gayunpaman, ang unang elder ay lubos na nagtitiwala sa kanyang apo sa tuhod, kaya siya ay dahado. Si Hu Xiangming ay halos hindi magagapi sa ikalawang antas ng Fragmentation Realm sa Ho Clan. Kahit na si Hu Gaofei ay mas matanda sa kanya ng 3 taon, siya ay bahagyang mahina kaysa kay Hu Xiangming. Gayunpaman, si Hu Gaofei lamang ang lalaban sa labanang ito dahil ang ikalawang antas ng Fragmentation Realm ay hindi maaaring mas matanda sa 40 taong gulang. Si Hu Gaofei ay 33 taong gulang lamang. Bukod dito, siya ang pinakamalakas na tao sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm sa Western Campus. Magkasunod na lumabas sina Hu Xiangming at Hu Gaofei. Nag-away na silang dalawa noon, pero 3 months na ang nakalipas. Hindi alam kung mas makapangyarihan si Hu Xiangming. Ang 5 laban na ito ay napakahalaga, sabi ng ikatlong elder sa mahinang boses. Gaofei, kailangan mong manalo sa kanila. Oo, kahit mamatay si Gaofei, kailangan nating manalo sa laban na ito. Matatag na sabi ni Hu Gaofei. Nang marinig ito ni Hu Xiangming, sumangot siya sa sama ng loob, walang hiyang pagmamayabang. Sa sandaling ito, nag-isip ng tanong ang unang elder at nagtanong, ang labanan ba na ito ay isang labanan sa buhay at kamatayan? Tagumpay at pagkatalo lang ang iniisip natin, hindi ang buhay at kamatayan. Sagot ng pangatlong matanda. Sa madaling salita, kaya niyang pumatay. Simulan na. Sa utos ng unang elder, kumikislap ang mga figure ni Hu Xiangming at Hu Gaofei. Sa isang kisap mata, nagsimula na silang mag-away. Pareho silang mga elite ng Fox Clan, ngunit dahil sila ay mula sa parehong angkan, ang kanilang mga pag-atake sa isip ay walang epekto sa isa't isa. Ang pinaglabanan nila ay ang lakas ng labanan. Sa labas ng arena, lahat ay nagpipigil ng hininga at pinanood ang labanang ito ng may matinding atensyon. Napakahalaga ng labanang ito, dahil kung sila ang unang mananalo, tataas ang kanilang moral, na makakatulong sa mga susunod na laban. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nagmamatsyag ding mabuti, nag-iisip kung dapat ba siyang gumamit ng ilang mga trick kay Hu Xiangming, tulad ng kanyang mind's eye. Ang mga ordinaryong pag-atake ng kaluluwa ay hindi makakasakit sa Fox Clan, ngunit ang mata ni Yezuan ay napakalakas. Bagamat hindi niya ito makontrol, sapat na iyon para maapektuhan ang isip ni Hu Xiangming. Kalimutan mo na, hindi ako makikialam. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya si Yezuan na sumuko, dahil may 2 pang laban na tiyak niyang mananalo, kaya hindi niya kailangang mag-alala. At saka, kahit matalo ang West Campus, hindi ito makakaapekto sa investigasyon niya. Pagkatapos ng lahat, si Hu Tai, ang ama ni Hu Lei, ay mula sa West Campus. Nagpatuloy ang labanan, at nagpatuloy ang ingay ng labanan. Nakikita ng mga may matalinong mata na ang East Campus ang may kapangyarihan, at si Hu Gaofei mula sa West Campus ay pinipigilan. Hindi, ang labanang ito ay napakahalaga. Kahit na mamatay ako, kailangan kong manalo. Malungkot ang mukha ni Hu Gaofei, at handa na siyang mamatay. Bagamat medyo mahina ang kanyang lakas kaysa sa kanyang kalaban, maaari pa rin niyang saktan ang kanyang kalaban. Hindi nagtagal, pareho silang natatakpan ng mga sugat. Tuwing gumagalaw sila, lalabas ang dugo, at ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Gayunpaman, walang sinuman sa magkabilang panig ang pumihil sa kanila. Alam ng lahat ang kahalagahan ng labanang ito. Naglabas na ng reward mission ang East Campus. Kung walang mananalo ngayon, kung gayon ang susunod na labanan ay magiging isang ganap na labanan, at magkakaroon ng mas maraming casualty. Swish! Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang biglang narinig, at isang ulo ang itinapon sa hangin. Sino ito?
Tumingin ang lahat at nalaman na ang ulo ay mula sa West Campus, kay Hu Gaofei. Ang West Campus ay natalo sa unang labanan. Kasabay nito, si Hu Gaofei ay pinatay din ni Hu Xiangming. Gaofei, ang isang babae mula sa Fox Clan ay umiyak ng mapait. Siya ang ina ni Hu Gaofei, at hindi siya manatiling kalmado matapos makitang pinatay ang kanyang anak. Ang East Campus ay nanalo sa laban na ito. Sabi ng unang elder na may ngiti sa labi. Susunod, ang East Campus ay kailangan lamang na manalo ng 2 pang laban, at pagkatapos ay ang West Campus ay masisipa. Ang mga tao mula sa West Campus ay mukhang madilim. Ang susunod na labanan ay sa pagitan ng ikatlong yugto ng Fragmentation Realm. Tio Xingping, handa ka na sa laban na ito. Sigaw ng pangatlong matanda. Okay, isang matandang lalaki ang lumabas. Si Hu Xingping ang pinakamalakas na ikatlong yugto ng Fragmentation Realm sa West Campus. Siya ay higit sa 100 taong gulang, at ang kanyang seniority ay mas mataas pa kaysa sa ikatlong matanda. Inaasahan siyang makakapasok sa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm sa buhay na ito. Kasabay nito, na-condense din niya ang isang kumpletong Charm Fusion Crystal at tumubo ng 3 buntot. Noong nakaraan, ang magkabilang panig ay nagtakda ng panuntunan na ang mga kalahok ng ikatlong yugto ng Fragmentation Realm, ang unang yugto ng Fragmentation Realm, at ang 9th stage ng Fulfillment Realm ay hindi maaaring mas matanda sa 40 taong gulang. Gayunpaman, ang labanan na ito ay nasa pagitan ng ikatlong yugto ng Fragmentation Realm, kaya walang paghihigpit. Siya talaga, Hu Jiashi, gising ka na. Sigaw din ng unang matanda. Nagsimula ang ikalawang labanan. Ang 2 taong ito ay parehong mahigit 100 taong gulang, at ang kanilang lakas ay nasa tuktok ng ikatlong yugto ng Fragmentation Realm, kaya ang labanan ay napakatindi. Nanalo ang East Campus sa unang laban, kaya mataas ang moral ng East Campus. Bagamat natalo ang West Campus, nadama nila na dapat silang manalo sa isang labanan, kaya hindi mababa ang kanilang moral. Noong una, walang pakialam si Ye Zuan kung tumulong man siya o hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, si Hu Lei ay kanyang nasasakupan bago siya namatay, kaya nadama niya na dapat siyang tumulong. Mind's Eye. Kabanata 1325. May 3 epekto ang Eye of the Mind. Ang isa ay direktang magdulot ng pinsala sa kaluluwa, tulad ng Burning Eye. Ang pangalawa ay isang ilusyon na pag-atake tulad ng Eye of Illusion, na naging dahilan upang mahulog ang kalaban sa isang ilusyon. Ang pangatlo ay ang Eye of Control, na kumokontrol sa kalaban. Gayunpaman, ang kalaban ay nag-condense ng isang Charm Fusion Crystal, at ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Ye Zuan, kaya maaari lang siyang gumamit ng Soul Attack o Illusion Attack. Ano, ang puso ni Hu Jiashi ng East Institution ay nanginag, at naisip niya sa kanyang sarili, maaari talagang makaapekto sa akin ang pag-atake ng kaluluwa ng matandang ito. Naisip niya na si Hu Xingping ng West Institution ang gumamit ng Soul Attack sa kanya, dahil kung sino man iyon, matutuklasan at pipigilan sila ng mga tao ng East Institution. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kalaban na gumamit ng Soul Attack ay hindi ang fighter ng West Institution, kundi si Ye Zuan sa labas ng arena. Sa kabutihang palad, si Ye Zuan ay nasa ikalawang antas lamang ng Fragmentation Realm, at mayroon din siyang Charm Fusion Crystal sa kanyang katawan, kaya natural na siya ay immune sa mga pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, may nangyari sa kanya. Mata ng isip, nang gamitin ni Ye Zuan ang Eye of the Mind sa ikalimang pagkakataon, halatang bumagal ang mga galaw ni Hu Jiashi. Magandang pagkakataon. Nagningning ang mga mata ni Hu Xingping nang makahuli siya ng kapintasan sa kalaban, at pagkatapos ay direktang umatake. Cough! Bagamat naiwasan ni Hu Jiashi ang nakamamatay na espada, ang espada ng kalaban ay sumabit sa pagitan ng kanyang dalawang dibdib. Kotcha! Isang malutong na tunog ang narinig, at ang Charm Fusion Crystal sa katawan ni Hu Jiashi ay nabasag. Agad ding bumagsak ang kaharian ni Hu Jiashi, at lumiit din ang kanyang pangangatawan. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng unang elder at ng iba pa, at nang magsasalita na sana sila, narinig nila ang isa pang malutong na tunog. Isang ulo ang ibinato. Patay. Mabuti, magaling. Paulit-ulit na pinuri ng ikatlong matanda. Nanalo ang East Institution sa unang labanan.
Nanalo ang West Institution sa ikalawang labanan. Ngayon ito ay isang kurbatang. Damn it! Galit na nagmura ang unang matanda. Ayos lang kung isa ito sa una o pangalawang antas na eksperto sa Fragmentation Realm, ngunit ngayon ang namatay ay isang third level na eksperto sa Fragmentation Realm. Ito ay isang matinding dagok sa East Institution. Gayunpaman, siya ay patay na, kaya't walang silbi ang pakikipagtalo. Ang susunod na ikatlong labanan ay isang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa Fulfillment Realm ng ikasyam na antas. Mayroong libu-libong mga eksperto sa Fragmentation Realm sa ikasyam na antas sa Hu family, kaya natural na kailangang piliin ng labanang ito ang mga mas nakatatanda. Kung tutuusin, mas malakas ang kanilang combat power kaysa sa mga nakababata. Hindi nagtagal, muling nagpadala ang magkabilang panig ng pinakamalakas na eksperto sa antas na ito. Sa kasamaang palad, walang suspense sa labanang ito. Mata ng isip, ding, kontrolin ng matagumpay. Kabanata 1326, Demon Fox Flash. Ito ang sikretong pamamaraan ng Fox Clan, at ang pangalawang elder ay nakabisado na. Nagulat ang ikatlong matanda, kahit na ang patriarch ng Hu Clan ay hindi nakabisado ang pamamaraang ito, ngunit ang ikatlong elder ay nakabisado na ito. Kung hindi, ang West Campus ay nanalo sa labanang ito. Sa pagkakataong ito, dumanas sila ng malaking kawalan. Hindi lang sila natalo sa labanang ito, ngunit natalo rin sila ng 4th tier ng Void Breaking Realm. Ito ay isang double whammy. Kung ang magkabilang panig ay maglalaban ngayon, ang West Campus ay magdurusa sa isang kakilakilabot na kapalaran. Mayroong tatlong 4th tier ng Void Breaking Realm sa West Campus, at ang pangatlo ay ang ama ni Hu Lei, si Hu Tai. Gayunpaman, si Hu Tai ay wala sa Hu Clan, kaya ang ikatlong elder na lang ang natira. Haha, ngayon dalawa laban sa dalawa. Hindi napigilan ng unang matanda na matawa nang makita ang ekspresyon ng ikatlong matanda. Kahit na ang ikaapat na elder na namatay ay may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo, ang dalawang angkan ay umabot na sa puntong ito. Paano kung isa sa kanila ang namatay? Sa katunayan, gustong simulan ng unang elder ang labanan ngayon, ngunit kung gagawin niya iyon, malamang na maraming tao ang mawawala sa kanyang panig. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Kaya, nagpasya siyang tingnan kung ano ang magiging resulta ng ikalimang labanan. Ang ikalimang labanan ay isang labanan sa pagitan ng first tier ng Void Breaking Realm. Kung nanalo ang East Campus, tapos na ang laban. Kung natalo sila, iisipin nila ito. Elder, hayaan mo akong gawin ito. Biglang lumabas ang isang binata mula sa West Courtyard. Bahagyang tumango ang pangatlong matanda nang makita siya. Ang taong ito ay hindi miyembro ng Hu Clan, ngunit nagpakasal siya sa isang babae mula sa Hu Clan. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang asawa upang bisitahin ang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ng isang buhay at kamatayang sitwasyon. Wenxuan, umalis ka na. Lumingon ang unang matanda at sinabi. Si Hu Wenxuan ay isang henyo ng Hu Clan. Na-condensed na niya ang isang kumpletong Charm Fusion Crystal, at ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng first tier ng Void Breaking Realm. Malapit na siyang makapasok sa second tier ng Void Breaking Realm. Ang ikalimang labanan na ito ay may kaugnayan sa kapalaran ng magkabilang panig. Napakahalaga noon. Napabuntong hininga ang lahat at pinanood si Hu Wenxuan at ang binata na naglalakad palabas. Kahit na ang binata ay hindi miyembro ng Hu Clan, kamag-anak siya ng Hu Clan, kaya hindi siya pinigilan ng East Campus. Tao, mamamatay ka sa ilalim ng aking espada. Malamig na sabi ni Hu Wenxuan. Walang iyang pagmamayabang. Walang sinabi ang binata at diretsyong tumakbo palabas gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, ginamit din ni Ye Zuan ang kanyang mind's eye. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sa isang iglap, si Hu Wenxuan ay kinokontrol ni Ye Zuan at inihatid ang kanyang ulo sa kabataang tao. Hiss! Isang malutong na tunog ang pumasok sa tainga ng lahat. Sa isang kisap mata, ang ulo ni Hu Wenxuan ay pinutol ng taong kabataan. Nakakamatay na tahimik ang buong lugar. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang unang elder. Si Hu Wenxuan ay nasa tuktok na ng unang baitang ng Fragmentation Realm. Kahit na nasa parehong level ang kalaban niya, hindi naman siya mapatay agad, di ba? Baka nagkamali siya. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nahulog sa mata ng mahigit 1,000 tao. Hindi ito maaaring peke.
Maging ang mga taga-West Campus ay hindi inaasahan na mapatay ng taong kabataan ang kanyang kalaban sa loob ng ilang segundo at manalo sa ikalimang round. Kasama ang mga nauna, 3 beses nang nanalo ang West Campus, ibig sabihin, sila na ang mga huling nanalo sa labanang ito sa sugal. Nang makita ito, mabilis na nag-react ang unang elder. Hindi niya inisip kung paano mapapatay ng binata ang kanyang kalaban sa ilang segundo. Sa halip, direktang sinabi niya, "Ngayon, ang ating West District ay nanalo ng 3 tagumpay. Unang elder, hindi ba dapat umalis ka? Ikaw." Ang ekspresyon ng unang elder ay nagbago ng husto. Natigilan siya na hindi nakapagsalita. Kahit siya ay hindi alam kung paano namatay si Hu Wenshuan. Ang labanan sa pagsusugal na ito ay natalo ng hindi alam kung paano, kaya ang mga tao mula sa East District ay ayaw tanggapin ito. Unang elder, ano ang dapat nating gawin? Ang pangalawang elder, nakakalaban lang ng isang labanan, ay nagtanong sa mahinang boses. Nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig noon. Ang mananalo sa pinakamahusay sa 5 round ay aalis sa Ho Clan at magtatag ng sarili nilang clan. Ngayong natalo ang East District, turn na ng East District ang umalis. Gayunpaman, ang unang elder ay hindi nais na umalis ng ganoon lamang. Siya ay nagtrabaho ng husto para sa Ho Clan sa loob ng maraming taon. Paano siya umalis ng ganoon na lang? Nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ng kabilang panig, ang ikatlong elder ay biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Bagamat nanalo sila sa laban sa pagsusugal, ang West District ay malalagay sa problema kung ang unang elder at ang pangalawang elder ay babalik sa kanilang salita. Ang dalawang kalaban ay nasa ika-4 na baitang ng Fragmentation Realm, at siya lang ang nag-iisa sa West District. Kung lalaban sila, siguradong matatalo ang West District. Unang elder, hindi mo kayang mawala. Nang umalangaw-ngaw ang boses ng ikatlong elder, nagdilim ang mukha ng lahat. Saglit na naging kakaiba ang kapaligiran. Para sa kapakanan ng aking mga angkan, kailangan kong maging kontrabida kahit minsan. Pagkatapos magsalita ng unang elder, sumigaw siya, "Lahat ng Fragmentation Realm martial artists, humanda kayong lumaban." Kaagad, ang daan-daang Fragmentation Realm martial artists sa likod niya ay natigilan saglit. Pagkatapos, lahat sila ay naglabas ng kanilang mga armas. Kasabay nito, nagsimula na ring magbantay ang grupo ng mga martial artist mula sa West District. First Elder, hindi mo talaga kayang bitawan yan. Malamig na umungol ang ikatlong elder. Bagamat nanalo sila sa labanan sa sugal, natalo sila ng kanilang mga tauhan. Sa sandaling ito, tinatanong din ng ikatlong elder ang kanyang sarili kung dapat niyang labanan ang labanang ito o hindi. Kung lumaban siya, baka tuluyan na siyang mapuksa. Kung hindi siya lalaban, kailangan nilang umalis sa Ho Clan at magtatag ng sarili nilang angkan. "Pwede ka nang umalis," sagot ng unang elder. Ayaw niyang lumaban hanggang kamatayan sa kabilang panig. Sa bagay, iisa lang naman ang angkan nila. Biglang tumahimik ang mga taga-West District. Nang mamatay ang ika-4 na elder, nahulaan na nila na maaaring ito ang kahihinatnan. Ngayon, nangyari na talaga. Nag-aalangan pa ang ikatlong elder. Hindi niya gustong makipag-away sa kabilang panig, ngunit siya ay nagalit. Nanalo sila sa laban sa pagsusugal, ngunit kailangan nilang umalis. "Ano ang dapat nating gawin, kuya?" Isang matanda ang lumakad at nagtanong sa mahinang boses. Tipunin ng mga tao. Sa wakas ay nakagawa ng desisyon ang ikatlong elder. Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag ang mga taga-East District. Tila hindi na kailangan ng labanan. Elder, ito. Maraming mga tao mula sa West District ang hindi nasiyahan, ngunit alam din nila ang mga kahihinatnan ng isang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Maghihirap lamang ang magkabilang panig. Kasabay nito, maaari silang ganap na mapuksa. Sa kawalan ng pag-asa, ang mga tao mula sa West District ay bumalik din upang mag-impake ng kanilang mga gamit at pagkatapos ay inayos ang kanilang mga tao upang umalis ng sama-sama. Lahat sila ay abala at walang oras upang bigyang pansin si Yezuan. So ito ang kinalabasan. Sa oras na ito, iniisip ni Yezuan ang isang problema. Iniisip niya kung dapat ba siyang gumawa ng hakbang dahil ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa 3 matatanda. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang pinakahuling hakbang, malamang naganap na malipol ang East District. Gayunpaman, habang siya ay nag-aalangan,
isang malakas na aura ang biglang dumaloy patungo sa Ho Clan. Ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Nagbago ang ekspresyon ng natitirang tatlong matatanda. Nagliwanag ang mga mata ng ikatlong elder. Bumulong siya, baka nakabalik na si Hu Tai. Si Hu Tai ang ama ng namatay na si Hu Lei. Siya ay nasa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Kung siya ay bumalik, ang West District ay maaaring lumaban. Kabanata 1327. Hindi ito ang aura ni Hu Tai. Agad namang nag-react ang pangatlong matanda. Si Hu Tai ay apo niya, kaya pamilyar na pamilyar siya sa kanya. Gayunpaman, ang aura na ito ng ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm ay hindi pamilyar. Hindi si Hu Tai. Sino ito? Napalingon ang lahat at nakita ang isang itim na figure na nakadagan. Isa itong mahabang buhok na binata na nakasuot ng itim. Mukha siyang ordinaryo, ngunit ang kanyang lakas ay nasa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm. Sir, pwede ko bang itanong kung sino ka? Ang unang matanda ay humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Walang imak ang binata na nakasuot ng itim na damit. Naglabas siya ng scroll na balat ng tupa mula sa kanyang interspatial ring at ibinuka ito. Ang munting sorrow ba ay mula sa Ho Clan mo? Tanong ng binata na nakasuot ng itim. Napatingin ang lahat ng naroon at umiling. Mayroong ilang mga figure na iginuhit sa scroll ng balat ng tupa. Isang tao, isang fox girl, isang puno, at isang espada. Ito ay lubhang kakaiba. Gayunpaman, si Yezuan, na nagtatago sa karamihan, ay agad na nanginig nang makita niya ang pagpipinta. Hinahanap ako. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang nag-scan gamit ang Eye of Revelation at nakita niyang walang faith crystal sa ulo ng binata na nakasuot ng itim. Gayunpaman, mayroong isang dalawang daliri na laki ng alakdan sa mga braso ng binata na nakasuot ng itim. Maaaring nandito ang assassin ng underworld sa utos ng Zuan Ming Duo. Muling nag-isip si Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang Zuan Ming Duo ay tila walang alam tungkol sa Demon Tree Battle Soldier. Kung gayon, saan nanggaling ang lalaking nakasuot ng itim na damit? Ang elder ng unang clan ay tumingin sa paligid at nalaman na ang mga nakapaligid na tao ay naliligaw. Sinabi niya, "Kamahalan, ang larawan sa iyong kamay, wala ni isa sa amin ang nakakita noon." Ang maliit na sorrow na ito ay nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Tawagin ang lahat ng kababaihan sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm, sabi ng binata na nakasuot ng itim na tono sa tono. Ang kanyang tono ay nagpalungkot sa lahat ng naruroon. Hindi ba siya ay nasa ika-4 na yugto pa lamang ng Fragmentation Realm? Ano kaya ang yabang niya? Sir, hindi mo ba masyado pinahahalagahan ang sarili mo? Malamig na sumangot ang unang matanda. Kung ganoon, bibigyan kita ng regalo. Naningkit ang mga mata ng binata na nakasuot ng itim. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at naglabas ng isang sinag ng itim na liwanag. Ang sinag ng itim na liwanag na ito ay napakabilis at direktang sumugod sa kampo ng silangang patio. Kasunod nito, maririnig ang mga hiyawan ng paghihirap. Ano? Nagulat ang lahat. Isang itim na anino lamang ang kanilang nakitang dumaan, ngunit hindi nila nakita kung ano iyon. Gayunpaman, malinaw na nakita ito ni Yezuan. Iyon ay, nanlaki ang mata ni Yezuan. Nakita niyang itinapon ng binata na nakasuot ng itim ang alakdan sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, nakakita rin siya ng napakapamilyar na pattern sa itim na alakdan. Nanlalaman na hayop. Ang itim na alakdan na iyon ay isang mananakmal na hayop. Labis na nabigla si Yezuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang mapanlaman na hayop. Ito ay nagkakahalaga ng isang devouring point. Kasabay nito, nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng binata na nakaitim na damit. Ang kabataang ito na nakasuot ng itim ay malamang na pinuno ng Thuluism Society. Noong una, inakala ni Yezuan na ang Thuluism cult leader ay nasa ikatlong yugto ng Fragmentation Realm. Hindi niya inaasahan na nasa ika-4 na yugto na siya. Gayunpaman, ito ay wala. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakalusot din ngayon. Kung ikukumpara sa Thuluism Society leader, mas interesado si Yezuan sa paghuli sa Devourer Beast. Sa sandaling iyon, ang mapanlaman na hayop ay pabalik-balik sa gitna ng mga mandirigma mula sa East Branch. Cough, cough, cough,
Puff! Isang sunod-sunod na tunog ng mga muffled ang umalangaw sa hangin. Ang maliit na itim na alakdan na ito ay madaling nakalusot sa mga depensa ng mga mandirigma ng Fragmentation Realm, nagamok sa loob ng kanilang mga katawan, nilalamon ang kanilang mga laman at dugo. Mabilis na kumalat. Ang unang Elder urged. Sa isang kisap mata, 3 hanggang 4 na tao ang nahulog sa lupa. Bukod dito, lahat sila ay mga mandirigma ng Second Stage Fragmentation Realm, at mayroon pang ang Third Stage Fragmentation Realm Warrior sa kanila. Sa oras na ito, ang itim na anino ay tumalon mula sa katawan ng ibang tao, na umaakay patungo sa taong pinakamalapit sa kanya. Hindi maganda, sumikip ang mukha ng unang Elder. Ang target ng itim na anino na ito ay ang kanyang anak. Ang nakaitim na binata sa himpapawid ay tuluyang nakakilos. Ang munting alakdan na ito ay isang bagay na pinaghirapan niyang paamuin. Dahil sa maliit na alakdan na ito ay naantala niya ang kanyang pagbabalik sa Thulism Society. Sir, naglakas loob kang kumilos ng mabangis sa teritoryo ng aking Wu family. Nililigawan mo si kamatayan. Mahigpit na hinawakan ng pangalawang Elder ang kanyang battle knife at sumugod pasulong. Siya na nakabisado ang Demon Fox Flash ay ang pinakamalakas sa mga miyembro ng Wu family, kaya hindi niya inilagay si Shi Jian sa kanyang mga mata. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ng lahat. Si Shi Jian ay naging isang bahid ng liwanag, na dumaan sa katawan ng pangalawang Elder. Sa susunod na segundo, ang pangalawang Elder ay nahati sa 2 hati, na bumagsak sa lupa. Instant kill. Paano ito posible? Napatulala ang lahat, pati na si Yezuan. Hindi ba't medyo nakakatakot ang lakas ni Shi Jian? Napatay niya talaga ang isang kalaban na kapareho niya sa 1 segundo. Hindi ba't nangangahulugan ito na may kakayahan siyang tumalon sa ranggo at humamon sa mga kalaban? Not good, this Thulism Society leader is actually so strong. Kung hindi ko gagamitin ang ultimate move ko, hindi ko siya matatalo. Hindi napigilan ni Yezuan ang paglunok ng isang subo ng laway. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Mayroon pa ring 3 katulong sa espasyo ng plantasyon. Sa pag-iisip nito, tahimik siyang umalis, patungo sa kampo ng East Courtyard. Puff! 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 Isang bagyo ng dugo ang sumiklab sa kampo ng East Courtyard. Sa oras na namatay ang pangalawang Elder, higit sa 100 tao ang namatay na hindi natural na pagkamatay. Atake! Ang unang Elder ay hindi nang ahas na maging pabaya, sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ang lakas ng batang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay lumampas sa kanilang inaasahan. Kung hindi nila gagawin ang lahat, ang Wu family ay malipol ngayon. Ang ikatlong Elder ng West Courtyard ay nag-aalangan din sa kanyang puso, iniisip kung dapat ba siyang tumulong o hindi. Gayunpaman, nang maisip niya ang ginawa ng unang Elder, pinigilan niya ang sarili. Ang unang Elder ay malinaw na natalo, ngunit siya ay tumalikod sa kanyang utang at itinaboy sila. Ngayong nahihirapan na siya, bakit siya tutulong? May mga taong natuwa pa sa sitwasyon. Ito ay naging karma. Sa oras na ito, nakalusot na si Yezuan sa kampo ng East Courtyard. Ang maliit na itim na alakdan na iyon ay pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabarena sa kanilang mga katawan at paglamon sa kanilang mga organo. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahanap ito, at kahit na natagpuan nila ito, hindi nila magagawang makipagsabayan sa bilis nito. Gayunpaman, si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation, upang matukoy niya ang lokasyon ng maliit na itim na alakdan. Puff! Sa oras na ito, ang maliit na itim na alakdan ay biglang lumipad palabas mula sa katawan ng isang tao, at ang susunod na target nito ay si Yezuan. Haha, lumalakad ka sa bitag. Tumawa ng malakas si Yezuan. Ang iba ay maaaring hindi makapag-react sa oras, ngunit magagawa niya. Hinawakan niya ng kanang kamay ang maliit na itim na alakdan. Tingnan natin kung paano ka makakatakas, Devourer Beast. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kasabay nito, nang mahawakan niya ang maliit na itim na alakdan, isang notification ng system ang tumunog. Ding! Nahuli na ng host ang Devourer Beast. Gusto mo bang ilagay ang Devourer Beast sa plantation space para linangin ito? Tumunog ang system notification. Ano? Nagulat si Yezuan. Kabanata 13:28.
Nang walang pag-aalinlangan, sinuri ni Yezuan ang mga benepisyo ng paglilinang nitong mapanlaman na hayop. Ang isang ordinaryong manunukob na hayop ay nagkakahalaga ng 1 punto ng paglamon, ngunit kung ang mapanlaman na hayop na ito ay aalagaan sa pangalawang pagkakasunod-sunod, ito ay nagkakahalaga ng 2 punto ng paglamon. Maliban doon, ang mapanlaman na hayop na ito ay maaari ding magparami, ngunit mayroong isang kinakailangan. Ang mga hayop na lumalamon ay dapat na lalaki at babae, at dapat silang magkaparehong uri. Ang isa ay ahas, at ang isa ay isang alakdan, bagaman mayroong isang tribo ng hayop na tinatawag na scorpion snake. Ang mapanlaman na hayop na ito sa aking kamay ay nasa 80% mga punto ng karanasan ng unang pagkakasunod-sunod. Kung ito ay mag-mature sa pangalawang pagkakasunod-sunod, ito ay nagkakahalaga ng 2 mga punto ng paglamon. Pumayag si Yezuan na alagaan itong mapanlaman na hayop. Ang pag-aalaga na function na ito ng devouring beast ay lumitaw lamang pagkatapos lumitaw ang planting space. Ang mini black scorpion ay ipinadala sa isang hola sa isang sulok ng planting space. Ang hola na ito ay espesyal na ginamit ng sistema upang aipakulong ang mga hayop na lumalamon. Tungkol naman sa paglaki ng devouring beast, ito ay medyo simple, iyon ay upang sumipsip ng pinagmulang enerhiya. Siyempre, kung marami ang mga bangkay, mas mabilis ang paglaki nito. Sa pagkakataong ito, malaki ang nakinabang ni Yezuan. Kapag ang mini black scorpion na ito ay nag-mature sa pangalawang order, makakakuha siya ng 2 devouring point. Bastos, ang itim na nakasuot na binata, si Shijiayan, ay umungal sa galit. Ang maliit na itim na alakdan na iyon ay isang bagay na pinaamo niya ng napakahirap, ngunit ngayon ito ay ipinadala sa Diyos na nakakaalam kung saan ni Yezuan. Natural, galit na galit siya. Kasabay nito, hindi niya inaasahan na ang mini black scorpion, na kahit isang 3rd stage ng fragmentation realm expert ay hindi makuha, ay mahuhuli ni Yezuan, isang 2nd stage ng fragmentation realm expert. Mamatay para sa akin. Galit na galit si Shijiayan. Siya ay naging isang bahid ng itim na liwanag at bumaril kay Yezuan. Sila. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog. Ang mga martial practitioner sa ikatlong antas ng fragmentation realm na sumugod kasama ang unang elder ay namatay lahat sa isang iglap. Kahit na ang unang matanda ay hindi naligtas. Sa Eye of Revelation, malinaw na nakita ni Yezuan kung ano ang pumatay sa napakaraming tao. Ito ay isang manipis na itim na latigo. Ang Thuluism cult leader na ito ay talagang mula sa Scorpion tribe, ngunit pinutol niya ang sarili niyang buntot at ginawa itong sandata. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Ngunit sa ngayon, dapat niyang harapin muna si Shijiayan. Parang kung hindi ko ipapakita ang tunay kong lakas, natatakot akong mamatay ako sa mga kamay mo. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, tinawag niya si Wei Zhenchen at ang matandang puno. Curtain of Darkness, Storm of Swords Blades, at inatake sina Lakay, Shijiayan, Huang, at Yezuan. Kasabay nito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Nagbigay siya ng death order kay Shijiayan, habang siya mismo ay tumakas sa kadiliman. Panipi tuldok. Ang itim na letigo sa kamay ni Shijiayan ay sumayaw ng baliw, bawat hampas ay tumpak na nagpapalipad sa ulo ng isang tao. Ngunit pagkatapos niyang maglinis, natuklasan niyang nawala si Yezuan. Madilim ang paligid. Nang makita ito, ang ikatlong elder ng West Courtyard ay nagmamadaling umatras kasama ang kanyang mga tao, sa takot na sila ay maapektuhan. Funk, kaya ikaw, lumabas ka dito. Umungol si Shijiayan habang hinaharangan niya ang unos ng mga espada. Inilantad ni Wei Zhenchen at ng Old Tree ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Sa makatuwid, alam ni Shijiayan na si Yezuan ang salarin na pumatay sa kanyang ama at nilipol ang Thuluism cult na kanyang itinayo. Mukhang nahanap na niya ang tamang lugar. Sa oras na ito, si Yezuan, na nawala sa kadiliman, ay gumamit ng Dark Shadow Steps upang lumitaw sa kabilang panig. Mayroong ilang mga bangkay dito. Kukunin ko sila. Walang pag-aalinlangan, tinipon ni Yezuan ang unang elder, pangalawang elder, at ilang 3rd stage ng mga eksperto sa fragmentation realm na bangkay. Ding!
Nakalusot si Wei Zhenchen, ang kasalukuyang cultivation ay nasa third stage ng fragmentation realm. Ding! Nakalusot ang host, ang kasalukuyang cultivation ay nasa third stage ng fragmentation realm. Ang dalawang system notification ay nagbigay kay Ye Zuan ng kumpiyansa na patayin si Shi Jiayan. Pumutok na may layuning pumatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Itinutok ni Ye Zuan ang kanyang espada sa likod ni Shi Jiayan. Swish, swish. Isang gintong apoy na dragon ang sumipol, na nagpapaliwanag sa paligid. Nahanap kita, si Shi Jiayan, na nasa loob ng bagyo ng mga espada, ay biglang lumingon. Ang mahabang latigo sa kanyang kamay ay tumuwid, na naging isang espada. Devil Piercing Stab. Inipon ni Shi Jiayan ang kanyang tunay na chi at sinaksak gamit ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas, na naghati sa gintong apoy na dragon sa dalawang ulo. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay pain lamang ni Ye Zuan. Mata ng assassination. Sinamantala ang sandaling umatake si Shi Jiayan, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan. Nawala siya sa isang kisap mata, muling lumitaw sa likod ni Shi Jiayan. Pumutok na may layuning pumatay. Devil Piercing Stab. Ang Scarlet Flame Sword sa kamay ni Ye Zuan ay tumusok sa ulo ni Shi Jiayan. Ang magulong True Chi ay tinadtad ang utak ni Shi Jiayan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Shi Jiayan ay ang pinuno ng Fiend God Cult, ngunit siya ay isang mapagmataas na tao na hindi naglagay kay Ye Zuan sa kanyang mga mata. Kaya naman, pinatay siya ng trump card ni Ye Zuan. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Ye Zuan na gamitin ang Death Pursuit Order at Eye of Assassination. Ang Storm of Swords lang ni Wei Zhenchen ay higit pa sa sapat para harapin si Shi Jiayan. Gayunpaman, nil-arrow ni Ye Zuan ang kanyang trump card kung sakali. Ngayon, ang Fiend God Cult ay ganap na nolly-poll. Pinatay ni Shi Jiayan ang dalawang elder, at pinatay ni Ye Zuan si Shi Jiayan sa isang segundo. Hindi may kakaila ang kanyang lakas. Kahit na magsanib puwersa ang buong Wu family, hindi pa rin sila kalaban sa Storm of Swords. Kaya naman, walang dahilan si Ye Zuan para matakot sa iba. Hayaan mo akong makita kung ano ang nakuha mo, ang Fiend God Cult's leader. Inalis ni Ye Zuan ang spatial ring ni Shi Jiayan at tiningnan ang laman nito. Sa loob ng spatial ring, mayroong malaking halaga ng mga kristal ng pananampalataya at mahalagang mga kayamanan. Maliban doon, mayroon ding Fiend God Secret Record. Ang Fiend God Secret Record na ito ay malamang na ang Fiend God's Inheritance. Sa loob, naitala nito kung paano bumuo ng altar at estatwa ng Fiend God, pati na rin ang mga kristal ng pananampalataya. Maliban doon, isa rin itong cultivation technique. Ang sinumang nagel-inang ng Fiend God Secret Record ay magiging pinakamatapat na apostol ng Fiend God. Iyon ang dahilan kung bakit walang kristal na pananampalataya sa loob ng ulo ni Shi Jiayan. Ang faith crystal ng Fiend God Cult ay pinalapot mula sa totoong chi ng Fiend God Cult's leader. Naunawaan kaagad ni Ye Zuan. Dahil nilinang ng Fiend God Cult's leader ang Fiend God Secret Record, siya lang ang makakapag-condense ng faith crystal sa kanyang tunay na chi. Hindi kaya ng iba. Sa madaling salita, narito ang pinuno ng Fiend God Cult na si Shi Jiayan upang bigyan si Ye Zuan ng ilang mga benepisyo. Hindi lang niya binigyan si Shi Jiayan ng Devouring Beast, ngunit mayroon ding malaking halaga ng Faith Crystals. Para sa Fiend God Secret Record, kinopya lang ito ni Ye Zuan, wala siyang balak na linangin ito. Pagkatapos ng lahat, kung nilinang niya ito, siya ay makokontrol ng Fiend God. Kabanata 1329. Ito. Nagulat din ang mga taga-West Courtyard nang makita ang mga bahid ng dugo sa lupa. Kung gayon, nasaan ang lalaking nakaitim? Hindi naiwasang magtanong ng ikatlong matanda. Pinatay ko siya at iningatan ang kanyang katawan, casual na sagot ni Ye Zuan. Ang mga katawan ng ikatlo o ikaapat na yugto ng Fragmentation Realm martial artist ay maaaring ibigay sa Heavenly Treasure Tree o ang Mini Black Scorpion para lumaki, kaya natural na hindi sila sasayangin ni Ye Zuan. Pinatay. Napalunok ng laway ang pangatlong matanda. Ang nakaitim na kabataang iyon ay pumatay ng dalawang eksperto sa ikaapat na antas ng Fragmentation Realm na magkakasunod. Ngunit ngayon, namatay siya sa kamay ni Ye Zuan. Kung ganoon, hindi ba't mas lalakas pa ang lakas ni Ye Zuan?
Bagamat si Yezuan ay nagbigay lamang ng aura ng ikatlong yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist, ang ikatlong Elder at ang iba pa ay naniniwala na si Yezuan ay talagang hindi isang ikatlong yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist. Maaaring isa siyang ikalima o kahit ika-anim na yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist. Kung hindi, paano siya magiging napakalakas? Sir, you are? Gulat na tanong ng ikatlong Elder. Kaibigan ko si Hulei, casual na sagot ni Yezuan. Hulei, nang marinig ito ng pangatlong matanda, hindi maiwasang mapatingin sa bangkay na unti-unting nanlalamig. Hindi ka panipaniwala na nakilala ni Hulei ang napakalakas na martial artist. Ngayon pa lang, nag-aalala pa rin siya na maapektuhan ang West Courtyard. Hindi niya akalain na ngayon pa pala ito malulutas. Ang dalawang Elder at ilang Fragmentation Realm martial artists sa East Courtyard ay patay na lahat, kaya hindi na sila nakalaban sa West Courtyard. Susunod, maaari nilang pagsamahin ang East Courtyard sa West Courtyard. Sa hinaharap, ang Hu family pa rin ang Hu family, maliban sa ilang mga pinuno ang namatay. Dinala ako ni Hulei sa kanyang ama, dagdag ni Yezuan. Ito, si Hutai ay wala sa Hu family ngayon. Matagal na siyang wala at hindi pa bumabalik. Mukhang nagpunta siya sa Myriad Treasure Alliance sa silangan, sagot ng ikatlong Elder na nakakunot ang noo. Sa orihinal, hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang apo, ngunit nalutas na ni Yezuan ang krisis ng Hu family, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sige, maraming salamat. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa Third Elder, pagkatapos ay kumuha ng libro mula sa kanyang Chen Kun ring at itinapon ito. Habang nagsasanay ako, nagkataon na nakuha ko ang Heart Sutra of Charm. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Nang marinig nila ang mga salita ni Yezuan, nagulat ang lahat. Heart Sutra of Charm. Ito talaga ang Heart Sutra of Charm. Ito, laking gulat ng ikatlong matanda kaya hindi siya nakainik. Charm Fusion Crystal, Charm Heart Sutra, Eyes of Charm. Hanggat matagumpay niyang nilinang ang tatlo, siya ay makakapagpatubo ng siyam na buntot. Sa tuwing may pagbabago, may pagkakataon na ma-activate ang bloodline sa kanyang katawan. Ang Hu clan sa orihinal ay mayroon lamang dalawa, at ngayong nakuha na nila ang nawawalang pangatlo, ang Hu clan ay magiging mas makapangyarihan sa hinaharap. Salamat, kamahalan. Ang ikatlong matanda ay nagmamadaling nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kung susunod kong makilala ang apo mo, baka mapatay ko siya. Matapos sabihin ito ni Yezuan sa kanyang puso, tahimik siyang umalis. Ngayong alam na niya ang kinaroroonan ni Hutai, kailangan niyang magmadali sa Thousand Treasure Alliance para tingnan. Ang Thousand Treasure Alliance ay nasa mapa na nakuha niya. Sinasabing ang Thousand Treasure Alliance ay dating isang sinaunang larangan ng digmaan, kaya may mga tao na bumuo ng isang treasure hunting team doon. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang puwersa. Nakuha na ni Luo ang paraan para linangin ang Eyes of Charm. Ngayon, kailangan lang niya ng panahon para linangin ang Eyes of Charm. Hindi lamang mapahusay ng Eyes of Charm ang kakayahan ng charm, ngunit mapahusay din ang epekto ng Eyes of Charm. Bilang karagdagan, maaari rin itong baguhin ang hitsura ni Luo, pasiglahin ang Heavenly Fox bloodline sa kanyang katawan, at pataasin ang density ng bloodline. Siyempre, maaari ding i-upgrade ang Beast God bloodline ni Yezuan. Hindi lang niya alam kung kailan niya malilinang ang Eyes of Charm. Isang araw matapos umalis si Yezuan sa Hu clan at sumugod sa Thousand Treasure Alliance, sa wakas ay nagpadala si Luo ng balita. Young Master, palabasin mo ako. Nagmamadaling sabi ni Luo. Nang marinig ito ni Yezuan, mabilis niyang pinalabas si Luo. Sa oras na ito, siya ay nasa kailaliman ng isang bundok, naghahanda na tumawid dito. Young Master, nalinang ko na ang Eyes of Charm sa huling antas. Malapit ko na itong makumplito, ngunit kailangan kong gawin ito sa labas, paliwanag ni Luo. Kahit na mayroong yuan chi ng langit at lupa sa planting space, ito ay isang malayang espasyo na nilikha. Sa panimula ito ay naiiba sa Greater Thousand World, kaya hindi masyadong inisip ito ni Yezuan. Sige, then continue. I'll protect you. Tumango si Yezuan at pinakawalan si Wei Zhenchen at ang Old Tree para protektahan siya.
Dahil sa pagdami ni Yezuan sa cultivation, ang Old Tree ay mabilis na nakapasok sa ikatlong yugto ng Fragmentation Realm. Kasama niya at ni Wei Zhenchen ang pagpapatrolya sa paligid at ang personal na bodyguard ni Yezuan, hindi malalagay sa panganib si Luo Luo. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Thousand Treasure Alliance, kaya maaaring may mga taong darating para maghanap ng mga kayamanan. Bagamat isang araw lang umalis si Yezuan sa pamilya Hu, ang kanyang shadow steps ay napakabilis. Katumbas ito ng 4 o 5 araw para sa ibang tao. Nagpatuloy si Luo Luo sa paglilinang. Ang nakapalibot na Yuan Chi ng langit at lupa ay galit na nagtipon patungo sa bundok. Ang epekto nito ay hindi bababa sa formasayon ng pagtitipon ng espiritu. Kapag nalampasan ni Luo Luo ang oras na ito, siya ay maaaring mag-evolve sa isang siyam na buntot na hayop. Sa oras na iyon, ang aking Beast God bloodline ay maaaring mag-mutate din. Si Yezuan ay napaka-curious. Hindi lang niya alam kung gaano katagal bago mag-mutate si Luo Luo sa pagkakataong ito. Nanatili si Yezuan sa tabi ni Luo Luo at pinagmasdan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Makalipas ang halos kalahating oras, naging pink ang kaliwang mata ni Luo Luo. Hindi ito dahil ginagamit niya ang kanyang alindog, ngunit dahil matagumpay niyang nalinang ang Eyes of Charm. Sumunod naman ay ang kanang mata niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ng isang grupo ng mga tao sa malapit ang pagbabago sa paligid. May 3 tao sa grupong ito. Pareho silang bihis, na may nakaberda sa kanilang likod na salitang kayamanan. Ang pinuno ay nasa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm, habang ang dalawa pa ay nasa ika-3 yugto ng Fragmentation Realm. Medyo malakas sila. Senior brother, nararamdaman mo ba na medyo kakaiba ang Yuan Chi ng Heaven and Earth dito? Tanong ng isang binata na maliit ang mata. Oo, ang Yuan Chi ng langit at lupa dito ay tila lumilipat sa kanluran. Tumanggo ang pinuno. Sino ang nakakaalam, maaaring may lumitaw na ibang kayamanan. Noong nakaraang buwan, nabalitaan ko na may nahukay na tier 5 heaven-piercing artifact sa lugar na ito. Bagamat ito ay isang nasirang item, ito ay mas malakas pa rin kaysa sa isang tier 4 na heaven-piercing artifact, sabi ng isa pang tao, na kumikinang ang kanyang mga mata. Ang isang 5th grade divine weapon ay isang Nirvana Realm Treasure. Halos imposibleng makahanap ng ganoong bagay sa lugar na ito. Tara na at tingnan natin. Pinangunahan ng pinuno ang 2 tao sa direksyon kung saan nagtipon ang Yuan Chi ng langit at lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumugod sa kanila. Sino ta? Tumigil ang pinuno at sumigaw sa mahinang boses. Ang bagong dating ay isang kalbong matandang nakasuot ng dark green na damit. Siya ang matandang puno na nagpapatrolya sa lugar na ito. Kabanata 1330, Binata, ito ay isang patay na dulo. Lumang puno ang pinutol diretso sa paghabol. Napakunot naman ang noo nilang 3 nang marinig iyon. Nagtatakang tanong ng binata na nangunguna, sino ka? Bakit mo kami pinapaliko? Lumiko ka na lang. Binata, huwag ka masyadong magsalita. Ngumuso ang matandang puno. Matanda, hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Lumayas ka, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Galit na saway ng binata na maliit ang mata. You little brat, how dare you shoot your mouth off? Humihingi ka ng bagbog. Agad na nagpakita ang masamang ugali ni Old Tree, at umatake siya. Ikaw ang humihingi nito. Galit na galit din ang maliit na mata na binata, at umahan siya para salubungin siya. Gayunpaman, ang ikinagulat ng 2 pa ay ang maliit na mata na binata ay pinalipad talaga ng sampal ng kalbong matanda. Junior Kuya Lin, nanlaki ang mga mata ng nangunguna at hinugot ang mahabang espada. Matanda, una kang umatake, kaya huwag mo kaming sisihin na walang awa. Mabilis ding lumabas ang 2. Ang isa sa kanila ay nasa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm, at ang 2 pa ay nasa ika-3 antas ng Fragmentation Realm. Hindi naman masama ang lakas ng team na ito. Kahit na ang Old Tree ay nasa ika-3 antas lamang ng Fragmentation Realm, hindi siya ordinaryong tao. Pangunahing umasa ang Fragmentation Realm sa pangangatawan ng isang tao. Sa parehong antas, ang pangangatawan ng isang heaven-reaching beast ay mas malakas kaysa sa isang tao. Kasabay ng pagpapahusay ng bloodline ng Beast God, ang Old Tree ay hindi natakot sa 3 taong ito. Paano kung isa laban sa 3? Boom!
Boom! Boom! Sa isang iglap, nagbuno silang apat. Lumaban sa kanilang tatlo ang matandang puno gamit ang kanyang matitigas na kamay na bakal at talagang nanag. Kayong tatlong brats, bibigyan ko kayo ng isa pang payo. Bilasan mo at umalis dito, o huwag mo akong sisihin. Ang tinig ng matandang puno, na puno ng mga pagbabago, ay nahulog sa pandinig ng tatlong tao. Umalis ka dito, ikaw nanay. Ang maliit na mata na binata, na pinalipad ng suntok, ay galit na galit at nagsimulang magmura. Kayo ang humiling nito, kaya huwag mo akong sisihin. Biglang kumislap ang mata ni Old Tree. Kung dati ay nasa primitive world of the wood spirit, kung may nang ahas na guluhin siya, natural na aatake siya. Gayunpaman, si Yezuan ang kanyang Panginoon ngayon, kaya pinakamahusay na tanungin si Yezuan tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ilang sandali lang ang nakalipas, pumayag na si Yezuan na hayaan si Old Shoe na ayusin ang bagay na ito sa kanyang sarili. Matapos makuha ang pahintulot ni Yezuan, biglang lumaki ang katawan ni Old Shoe. Ang kanyang buong katawan ay lumaki ng ilang beses habang siya ay nag-transform sa isang Devil Tree Battle Soldier. Ang matandang Shoe sa kanyang anyo ng tao ay mas malakas na kaysa sa kanila. Ngayong nasa orihinal na siyang anyo, hindi ba niya magagawang matalo ang mga ito bilang minced meat sa isang suntok? Isang sinag ng gininto ang liwanag ang pumailan lang sa kalangitan at pagkatapos ay sumabog. Wei Zhenchen, ang Old Tree, na nagbago sa kanyang orihinal na anyo, ay 100% na tiwala na kaya niyang harapin ang 3 taong ito. Ngayong dumating si Wei Zhenchen para tumulong, hindi nakatakas ang kabilang partido. Sa oras na ito, si Yezuan, na nagbabantay sa tabi ni Luo Luo, ay nakatingin din sa malayo. Dahil kapwa sila disipulo, dapat silang maging treasure-seeking sect ng Myriad Treasures Alliance. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Myriad Treasures Alliance ay binubuo ng 2 pangunahing puwersa. Ang isa ay tinawag na Myriad Treasure City, at ang isa naman ay tinawag na Treasure-seeking Sect. Ang mga tao ng 2 puwersang ito ay palaging kumikilos, naghahanap ng kakaiba sa lugar na ito, dahil maaaring may mga kayamanan. Gayunpaman, si Luo Luo ay nasa kritikal na oras ngayon, kaya hindi siya maabala. Mamamatay ang sinumang ng ahas na lumabag sa batas. Gamit ang Eye of Revelation, napapanood ni Yezuan ang buong labanan. Wala pang 3 segundo, ang 3 disipulo ng Treasure-seeking Sect ay pinatay ni Old Tree at Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang signal ngayon ay hindi naharang, kaya maraming tao ang magkukumpulan sa lalong madaling panahon. Kung sino ang dumating ay mamamatay. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Matapos mamatay ang 3 disipulo ng Treasure-seeking Sect, bumalik si Wei Zhenchen dala ang kanilang mga bangkay. Sinuri ni Yezuan ang interspatial ring ng 3 tao. Oo naman, silang 3 ay mga disipulo ng Treasure-seeking Sect. Ito ba ang Treasure-seeking ruler ng Treasure-seeking Sect? Sa oras na ito, biglang naglabas ng kakaibang bagay si Yezuan. Ang bagay na ito ay espesyal na ginamit ng Myriad Treasures Alliance upang maghanap ng mga kayamanan. Inilabas ito ni Yezuan at nakita na ang arrowhead ng Treasure-seeking ruler ay umiikot ng baliw. Nangangahulugan ito na ito ang lugar kung saan nahukay ang kayamanan. Ang sitwasyon ni Luo Luo ay halos katulad ng kapag ang isang kayamanan ay nahukay. Hindi masyadong nag-isip si Yezuan at inalis ang Treasure-seeking ruler. Matandang puno, Wei Zhenchen, ipagpatuloy mo ang pagpapatrolya. Baka marami pang dumating, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Okay, ang signal kanina ay hindi sumasakop sa isang malaking lugar, ngunit may mga tao mula sa Treasure-seeking Sect at Myriad Treasure City sa paligid, kaya lahat sila ay nagtipon. Mayroong 8 tao sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm, at ang iba ay nasa ika-3 antas man lang ng Fragmentation Realm. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay mayroong 2 eksperto sa Fragmentation Realm sa ika-5 antas. Sa oras na ito, nagtipon na sila sa labas ng seclusion. Site ni Luo Luo, Young Master, maraming tao ang nagkukumpulan sa labas. Iniulat ng Old Tree, sa panahong ito, nakabuo na siya ng Giant Wood Protection Barrier. Sa kakayahan sa pagbawi ng linya ng dugo ng Divine Tree of Life, napakalakas ng kakayahan ng Giant Wood Protection Barrier na ito sa pagtatanggol.
Hindi ito masisira ng mga ordinaryong tao. Hanggat hindi umaatake ang dalawang eksperto sa fragmentation realm sa ikalimang antas, hindi magiging problema na harangan ang iba. Sa oras na ito, dalawang malalaking grupo ang nagtipon sa labas ng Giant Wood Protection Barrier. Ang parehong grupo ay nagkataong may ikalimang antas na eksperto sa fragmentation realm. Captain Chen, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Isang matandang nakasuot ng itim na lalaki ang tumingin sa kabilang gilid sa hindi kalayuan. Sa kabilang banda, ang pinuno ng matipunong lalaki ay ngumisi at nagsabi, Elder Zuo, nandito ka rin. Hindi na kailangang maging magalang. Ikan-away ng matandang nakasuot ng itim ang kanyang kamay at sinabing, ano sa palagay mo ang Guardian Formation na ito? First time ko rin makita, pero itong Guardian Formation ay patuloy na lumalaki. Diretso lang ang pag-atake, sagot ng matipunong lalaki. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang nasa loob? Patuloy na tanong ng matandang nakaitim na nakasuot. Sa oras na ito, may biglang hamarang, nakarating ako sa bundok na ito 1 oras na ang nakakaraan. Wala pang ganoong bagay noong panahong iyon. So, kaka-appear lang. Kinatok ng matipunong lalaki ang kanyang ulo at sinabing, narito ba ang taong nagpadala ng signal? Nang matapos siyang magsalita ay walang sumagot. Pumasok ba sila bago nabuo ang Guardian Formation na ito? Bumulong ang matipunong lalaki, lumingon at sinabing, Elder Zuo, sabay tayong umatake. Hahatiin natin ang mga samsam pagkatapos nito. Walang problema, pumayag naman ang matandang nakaitim na nakasuot. Siya ay mula sa Treasure Sikang Sect, at ang matipunong lalaking ito ay mula sa Myriad Treasure City. Madalas na nagtutulungan ang dalawang panig, kaya nakasanayan na nila ito.